Lahat na ata ng bagay ay handa nating gawin para sa ating mga anak. Pero handa mo bang kontrolin ang kanyang sariling buhay dahil ang gusto mong matupad ay ang kagustuhan mo para sa kanya? Yung hindi mo siya binibigyan ng kalayaan at ikaw ang nagdedesisyon sa mga dapat niyang gawin. Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mayaman ang mga magulang ng dalagang si Isabela at halos lahat na ata ng bagay ay nasa kanila na. Pero ang hindi inaamin ng dalaga sa kanyang mga magulang ay mayroon siyang kasintahan na isang magsasaka. Robert, gusto na kitang ipakilala kay nanay at tatay. Sobrang tagal na kasi nating itinatago ang ating relasyon. Hindi ko na kaya pang isikreto ang bagay na to, sabi ni Isabela sa kanyang nobyo. Sa tuwing maririnig ng binata ang ganitong mga bagay, ay agad na bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya kasi talaga maisip kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ng babae kung sakaling malaman ng mga ito na mahirap lamang ang nobyo ng kanilang anak. Kinakabahan talaga ako, Isabela. Baka pwedeng ipagpatuloy na lamang natin ang ating relasyon. Hayaan mo na. Kapag nakapagdesisyon na ako, ay sasabihin ko kaagad sa'yo. Nakayukong sagot ni Robert. 3 taon nang may relasyon ng dalawa at talagang nagmamahalan naman sila. Kaso nga lang ay hindi nila maamin sa ibang tao ang kanilang pagmamahalan dahil sa tingin ng iba ay imposibleng mangyari ang bagay na ito. Sobrang yaman ni Isabela at talagang malayo ang agot nila sa isa't isa. Pero hindi naman natin malalaman kung ano ang magiging resulta kung hindi natin susubukan. Malay mo, matatanggap naman pala talaga nila tayo. Pero kinakabahan lang tayong dalawa, sabi ni Isabela. Hindi na lamang sumagot si Robert dahil naramdam niya sa kanyang sarili na hindi pa talaga siya handa sa bagay na ito. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpaalam na ang dalaga dahil uuwi na ito sa kanilang bahay. Gamit nito ang isang magandang sasakyan kaya pinagtitinginan sila ng maraming tao. Robert, sino yung magandang babae na yon? At bakit naman kausap mo siya? Tanong ng kaibigan ng binata. Naku, hindi ko rin kilala. Nagtatanong lang ng direksyon sa akin. Taga malayong lugar ata. Pagsisinungaling ni Robert. Naguguluhan na talaga ang dalawa dahil hindi nila alam kung saan hahantong ang kanilang pagmamahalan. Isabela, saan ka naman ang galing? Ang sabi ko sa'yo ay dito ka lang sa bahay at huwag kang lumabas. Asikasuhin mo itong mga ipapagawa ko sa'yo para mas lalong yumaman ang ating pamilya. Seryosong sabi ni Mr. Joseph. Lumabas lang po ako saglit at pumunta lang po ako sa mall. Tumingin lang po ako ng mga damit. Pakunwaring sagot ni Isabela. Ngunit napansin ng matandang lalaki na madumi ang sapatos ng dalaga kaya hindi ito naniniwala sa sinasabi ng kanyang anak. Sa una ay pinapalampas na lamang ito ni Mr. Joseph, ngunit sa paglipas ng mga linggo ay isang masamang balita ang nalaman ng matanda. May isa kasing tao ang nakakita kay Isabela habang kahawak kamay nito ang isang magsasaka. Sir, nakita ko po si Isabela. May kasama po siyang isang binata at ang tingin ko po ay isa itong magsasaka. Sa tingin ko rin po ay may relasyon silang dalawa, sabi ng isang dating tauhan ni Mr. Joseph. Ano? Sabi ko na nga ba? Kaya pala palaging madumi ang kanyang mga paa dahil palagi siyang pumupunta sa probinsya. Galit na sabi ni Mr. Joseph. Binigyan nito ng pera ang lalaking nagsumbong at pagkatapos noon ay pinuntahan nito ang kanyang anak. Isabela, palagi kong napapansin na napapadalas ata ang paglabas mo ng bahay. Sa mall ka ba talaga pumupunta? O baka naman may aaminin ka? Seryosong tanong ng matandang lalaki. Opo, Daddy. Sa mall po ako pumupunta. Gusto ko lang po kasing mag-relax dahil nakaka-stress na po ang ating mga negosyo. Kinakabahang sagot ni Isabela. Talaga ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi kaya may karelasyon ka na isang magsaka? Tanong ni Mr. Joseph. Sa sandaling iyon ay nanlaki na lamang ang mga mata ng dalaga. Hindi siya nakasagot sa tanong ng kanyang ama. Talagang ipinagtataka ng babae kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanila ni Robert.
Ilang minuto ang lumipas ay nagsimula nang umamin si Isabela. Tama po kayo, Daddy. Pero mahal ko po si Robert. Mabuti po siyang tao at natatakot lang po talaga kaming aminin sa inyo ang tungkol sa bagay na to. Nakayokong sagot ni Isabela. Halos mapasigaw si Mr. Joseph nang dahil sa sobrang galit. Marami silang pera tapos makikipagrelasyon lang ang kanyang anak sa isang mahirap na binata. Ano? Bakit hindi ka naman pumili ng mayaman? Pineperahan ka lang ng lalaking yan. Magnonobyo ka tapos isang magsaka lang. Pangmamaliit ni Mr. Joseph. Nang dahil doon ay ipinagtanggol naman ito ng dalaga. Daddy, kahit hindi po mayaman si Robert, ay mabuti naman po siyang tao. Gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na dati siyang isang batang palaboy, pero mabubuting tao po ang nagpalaki sa kanya. Umiiyak na sabi ni Isabela. Hindi pwede. Simula ngayon ay hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay. Hindi ka na makikipagkita sa kanya. Galit na sabi ni Mr. Joseph. Ngunit kinabukasan pa lamang ay nahuli ng matandang lalaki na tatakas ang kanyang anak. Inutusan ni Mr. Joseph ang kanilang mga gwardya na ipasok ang kanyang anak sa loob ng bahay. Ikinadena ito ng matandang lalaki sa loob ng kanyang kwarto upang hindi na ito makatakas. Simula ngayon ay hindi ka na makakalabas. Pag sinubukan mo pang lumabas, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa sinasabi mong walang kwentang Robert na yan. Pasigaw na sabi ni Mr. Joseph. Lumipas ang ilang araw ay nagtataka na talaga ang binata. Palagi kasi siyang binibisita ng kanyang nobya, ngunit ilang araw na itong hindi nagpaparamdam sa kanya. Hindi na rin ito nagpapadala ng mga mensahe sa telepono na ibinigay ni Isabela sa kanya. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Hindi kaya nakikipaghiwalay na siya sa akin dahil hindi ko magawang magpakilala sa kanyang mga magulang? Malungkot na tanong ni Robert sa kanyang sarili. Nag-aalala na talaga ang binata at nangungulila na talaga ito kay Isabela. Ngunit hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya dahil wala siyang mukhang maihaharap sa mga magulang ng dalaga. Paano na kaya to? Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Kung sakaling pumunta naman ako sa kanila, ay baka lalong masira ang relasyon naming dalawa. Sabi ni Robert sa kanyang sarili. Napapaisip na talaga ang binata kung bakit hindi siya pinanganak na isang mayaman. Kung sakaling ganito kasi ay wala na sana silang problema ni Isabela at mamumuhay sila ng tahimik. Isip talaga ng isip ng paraan si Robert kung paano ang kanyang gagawin. Kung pupunta siya roon ay tanging pamasahe at mga pananim lamang ang pwede niyang maipasalubong. Sa madaling salita ay naiisip niya na wala talaga siyang maipagmamalaki. Pero sa mga oras na ito ay handa na talaga ang binata. Namitas siya ng mga prutas at gulay dahil ito ang balak niyang ibigay sa mga magulang ni Isabela. Ngunit habang ginagawa ito ng binata ay nagtataka talaga siya nang makita niya ang isang grupo ng kalalakihan. Mga nakabihis ito ng maayos at sa tingin niya ay tauhan ito ng isang mayamang tao. Pwede ba kaming magtanong? Dito ba nakatira ang mga magulang ni Robert? Gusto kasi siyang makausap ng aming amo. Seryosong tanong ng isang lalaki. Opo, dito nga po. Sino po kayo? At ano po ang kailangan niyo sa aking mga magulang? At gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako po ang kanilang anak at ako po si Robert. Paliwanag ng binata. Nang dahil sa sinabi ng binata ay nagkatinginan ng grupo ng kalalakihan. Hindi nila lubos maisip na ito ang anak ng kanilang mayamang amo. Kung ganon, ay sumama ka sa amin. Isama mo kami sa iyong mga magulang at kailangan namin silang makausap, sabi ng isang lalaki. Nakita na lamang ni Robert na biglang umiyak ang kanyang nanay at tatay. Takang-taka talaga ang binata, ngunit sa totoo lang ay wala namang masamang ginagawa ang mga lalaki. Nay, may problema po ba? Tanong ni Robert. Wala naman anak, pero maghihintay pa kami ng balita. Ang kanilang amo daw, ang iyong tunay na ama, sagot ng kanyang nanay. Isang araw lamang ang lumipas ay napatunayan na agad na nagsasabi ang mga ito ng totoo. Anak pala talaga si Robert ng isang mayaman. Itinakas lang siya nang dahil sa magulong pangyayari
sa kanilang pamilya. Anak, ako ang tunay mong ama. Matagal na kitang ipinapahanap. Marami akong ikukwento sa'yo para maliwanagan ang isip mo. Matagal nang wala ang nanay mo nang dahil sa mga tao na may interes sa ating kayamanan. Paliwanag ni Mr. Anderson. Nang dahil doon ay biglaan talaga ang naging pagyaman ni Robert. Agad itong humingi ng tulong sa kanyang tunay na ama at sinabi niya na meron siyang nobya. Kinabukasan ay agad silang pumunta doon. Sir, ako po si Robert at ako po ang nobyo ng inyong anak. Kinakabang sabi ng binata. At ang lakas mo namang pumunta dito sa aming bahay. Wala dito si Isabela, kaya umalis ka na. Walang lugar ang tulad mo dito sa aking pamamahay. Pasigaw na sabi ni Mr. Joseph. Bigla namang lumabas si Mr. Anderson sa kanyang sasakyan upang ipagtanggol ang kanyang anak. Agad na tulala si Mr. Joseph nang makita ang lalaki dahil ang totoo niyan ay isa itong sikat na negosyante na kung saan ay ito rin ang may hawak sa kanya. Sir, ano po ang ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ni Mr. Joseph. Sinabi kasi ng aking anak na si Robert na kasintahan pala niya ang iyong anak. Pwede ba silang makita? Sagot ni Mr. Anderson. Hindi akalain ng lalaki na mayaman pala talaga ang nobyo ng kanyang anak. Gulat na gulat siya dahil sa pagkakaalam niya ay isa lamang itong magsasaka. Ganun po ba? Sige po, tuloy po kayo sa aming bahay. Paanyaya ni Mr. Joseph. Agad nitong pinalabas sa kwarto si Isabela upang harapin ang kanyang nobyo. Nakita ni Robert na para bang malungkot ang babae at agad siya nitong sinalubong ng isang mahigpit na yakap. Nagpaliwanag si Isabela kung bakit hindi niya ito mapuntahan. Nagsumbong ang dalaga tungkol sa ginawang kalupitan sa kanya ng kanyang sariling ama. Joseph, hindi naman makatarungan ang ginawa mo sa sarili mong anak. Mamili ka. Kakasuhan kita o hahayaan mo silang dalawa sa mga gusto nila. Seryosong sabi ni Mr. Anderson. Kabang-kaba si Mr. Joseph sa sinabi ng lalaki. Wala itong nagawa kundi ang hayaan ang dalawa sa kanilang relasyon. Pabor na din naman siya sa bagay na ito dahil mayaman naman pala ang binata. Ngunit sa paglipas ng ilang araw ay biglang bumagsak ang kanyang mga negosyo at dahil ito sa kagagawan ni Mr. Anderson. Wala siyang nagawa dahil kung sakaling kumilos siya ay mas lalo siyang mapapahiya. Ito ay nagsilbing aral sa lalaki na huwag kang manghuhusga ng basta-basta. Simula noon ay naging masaya si Robert at Isabela. Hindi naman kinalimutan ng binata ang kanyang mga kinilalang magulang at sinusuportahan niya ito sa kanilang mga pangangailangan. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan ay nagpakasal na ang dalawa. Isabela, mahal na mahal kita. Salamat naman dahil tapos na ang ating problema. Nakangiting sabi ni Robert. Mahal na mahal din kita, Robert. Maraming salamat dahil ipinaglaban mo ko. Masayang sagot ni Isabela. Ilang taon ang lumipas ay napatawad na rin naman nila si Mr. Joseph. Pinagsisisihan na ng lalaki ang lahat ng kanyang nagawa at humingi ito ng kapatawaran sa kanyang manugang. Naging masaya silang pamilya at simula noon ay natanggap na nila ang isa't isa. Huwag tayong manghusga batay sa kalagayan ng buhay ng isang tao. Ang pagmamahal ay nararamdaman ng puso at hindi basehan ang dami ng pera kung sino ang iyong mamahalin. Palagi nating isipin na magiging masaya ang ating mga anak kung magkakaroon sila ng kalayaan sa kanilang sarili na gawin ang gusto nila. Pwede naman natin silang gabayan. Ang mahalaga naman ay kung may ginagawa man sila ay wala naman silang natatapakan. Mahalin mo ang iyong kapwa dahil walang pinipili ang Diyos kahit anuman ang kalagayan ng ating buhay. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe.
and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.